nasagot ko. Ayun, niyayaya ba naman ako, guys? O, di ba? Parang wala lang nangyari. Di ba? Ganyan lang pala yung kalakaran nila, guys. Pananakot lang talaga sa kanila. Di ba? Grabe yung hamunan namin, guys. Di ba nga? Sabi daw, ganito, kesyo ganito, magpadala ng sulat. Yan, hinahamon ko talaga. O sige, yan, gawin nyo yan. At magpapasalamat pa talaga ako sa inyo, ma'am. Ginanong ko talaga, guys. Hey guys! Welcome back sa aking channel. It's me again, Regina. So, ipagpatuloy natin yung marites ko sa inyo, guys. Yung patungkol sa 500 na voucher na pinaglalaban ko. So, continuation to, guys, ha? Continuation. So, yun na yung guys. So, dahil sa nagbayad ako noon, hindi pa due. So, inuna ko muna yung 1,000 dahil nga hinahabol ko yung 500 na deposit. So, binayaran ko muna siya in advance kahit malayo pa yung due ko. And then, dumating na talaga yung day ng due date ko. So, weekdays yun. Hindi ako makalabas, diba? So, kinabukasan, after my due date, tinawagan talaga kagad ako ng collector. So, yun na yun. Tapos, yun na nga, dami nang sinasabi hanggang nagka-awayan na. Dahil, syempre, pinaglalaban ko talaga yung 500 na deposit. Bakit hindi gumagamit? Ganon. Kasi nga na, sabi ng collector, di na daw nila yung problema. Ayan, labas na daw sila doon. So, kaya yun, o sige, rewind natin, yun nga, o nagka-awayan, ayan, tapos tinakot na ako, tapos yun daw, nireport na ako sa taas, pinataasan nila sa management, ayan, naka-record na, yung madaming sinasabi guys, so fast forward, so dumating ang Sunday, dahil Sunday lang ako nakalabas, so dumating yun, so binayaran ko kaagad, so nag-penalty ako ng ilang araw, I think, nag-penalty ako ng 5 araw or 4. I'm not sure. Hindi ko na maalala yun kung ilang days na yung penalty ko. Kahit sinabihan ko sila na okay lang, ma-penalty ako araw-araw hanggang sa umabot yung day na labas ako. Tapos pinipilit talaga nila, sabi nila, gawan talaga daw ng paraan, ganito, bla bla bla. Yun na nga sabi ko na may EPS daw. So, yun, ginawa ko yung EPS, nag-try ako, pero hindi ko mag-gets. As in, dahil kulang talaga yung binigay ng instruction ng collector. As in, doon ako mas lalong nainit. Kasi sobra, as in, basta, basta, no comments na lang ako dun sa collector na yun. So, yun na nga, dumating na yung araw ng Sunday. Binayaran ko talaga yung balance ko, and then plus penalty. Take note, penalty, dahil yan yung policy nila, pag once due date ka, everyday talaga may penalty na 10 Hong Kong dollars. I'm not really sure, basta yun, nang naalala ko, by $10. Tapos yung voucher ko, kinlaim ko na rin that day. Yun na nga, dahil sa kailangan ko talaga ng pera din, anin ko naman yung items, nandyan pa nga yung 3 watches yun, nandyan lang sa, tinago ko lang kasi hindi pa naman ako makapag-box, hindi pa rin ako makauwi ng Pilipinas, so nandyan lang. So, ang ginawa ko dun sa 500 voucher, para makakash ako, at kasi kailangan ko rin din that time din ng pera, so yun ginawa ko, nag-abang ako dun na may bibili ng, ayun, may mga mababait naman nakabayan, so ayan, nag-okay sila na, yun, binigyan ko rin sila ng discount instead na, like for example, bumili sila ng headset yon 120, sabi ko 100 na lang, o diba? So, nakaipon ako guys, hanggang, yun, nagamit talaga yung 500, pero may 100 something pa na left, so, binili ko na lang ng speaker, so 160, so ayun, problem solved na yung ganyan, so, diba? So, then after that, guys, after 1 month, I think 1 month only, or after few days or 1 week, hala, aba, may tumatawag, ang kulit-kulit. Sabi ko, kasi nakasave lahat. Kada tawag nila sa akin, guys, iba-iba yung number, sinisave ko sa phone ko. Sabi ko, Otel, bakit tumatawag to? Kala ko ba may record na ako? Kala ko ba nireklamo na nila ako? Tawag. So, dahil sa working hours yun, usually talaga, pag during working hours, pinapatay ko talaga yung volume. Hindi talaga ako nag-o-open ng volume sa phone ko. So late na minsan naaktuhan ko na nasagot ko. Ayun, niyayaya ba naman ako, guys? O, di ba? Parang wala lang nangyari. Di ba? Ganyan lang pala yung kalakaran nila, guys.
pananakot lang talaga sa kanila. 'Di ba? Grabe yung hamunan namin, guys. 'Di ba? Sabi daw, ganito, kesyo ganito, magpadala ng sulat. Kaya hinahamon ko talaga. O sige, yan, gawin niyo yan. At magpapasalamat pa talaga ako sa inyo, ma'am. Ginanon ko talaga, guys. As in, nagmaldita ako, kahit nagmaldita naman ako, guys, hindi talaga yung talagang todo maldita kasi, ewan ko, ganito naman talaga yung personality ko, diba? Kahit na yung nag-share ako, galit na ako dun, guys, diba? Galit na galit ako, pero makita sa face, yung expression ng face ko, still pa rin, hindi pa rin siya galit. Ewan ko ba, ito yung problema ko sa sarili ko, kahit galit na ako, hindi pa rin halata. O, diba? O, ako na sarili mo. So, yun na, guys. Oh, diba? Ang kulit. So, minsan, sige, parang wala lang nangyari. Sinasagot ko. Sinabihan ko, ay, sorry po, ma'am. Hindi na po ako kukuha kasi paubos na po yung visa ko. Which is true naman talaga. 3 buwan na lang yung natira kong visa. So, hindi na pwede kasi yung pautangan dyan is 6 months to pay eh. So, yun, sige. Sabi na, sige ma'am, saka na lang pag ulit. So, ayun, nagamo na guys. Sama na yung Marites kasi nandyan na yung sundo ko. Continuation tayo mamaya sa bahay. A few moments later. Alright guys, continuation sa ating vlog-vlogan. Kanina naputol dahil nandun ako sa baba that time at sinundo ko ang amo ko dahil nag-dinner sa labas. Kaya yun guys, continuation ha sa ating Marites. Kaya yun guys, nagtaka ako, tawag ng tawag pa rin sa akin. Kahit na bago yun na-raid, karoon pa rin tawag ng tawag kung sino-sinong tumawag. Ang dami nilang collector guys, promise. Alam nyo, naintindihan ko kung bakit gano'n sila kahalimaw. Sorry guys for my word dahil kakabasa ko lang dito sa comment ngayon. Nabasa ko. Naintindihan ko sila guys, kaya sila ganun umaasta kasi trabaho nila yun. Kumbaga, siguro, in my own opinion lang ha, talagang tinrain sila na ganun yung treatment nila kapag naniningil. Yun talaga, kaya sinunod lang nila. Kaya hindi rin natin sila mabiblame guys kung bakit ganun yung approach nila sa atin. So, peace na lang sa kanila. So peace na lang tayo guys, huwag na tayong chat. Pero welcome pa rin yung mga mag-comment. Ayan ito guys, basahin natin na continuation. Alam niyo ba, pag-akit ko ito sa taas, tas nakita ko may notification, may nag-comment. Tara guys, sabay-sabay nating basahin. Ayan, sabi ni Ma'am Marilyn. Sabi niya, karma yan sa mga kolektor niyan. Halimaw. Kisi Huda, mamatay ka sa takot. Pinoy pa naman. Charot. Tapos, taga-Pinas ang kolektor niyan. Sisirain ang katinuan ng mga tao na late o na-terminate. True talaga guys, talagang titirahin ka nila at sisirain. Ganyan nga sa akin, di ba? Yung sabi ko sa inyo na naghamunan kami, talaga naghamunan na ganito, tatawagan yung amo, sasabihin yung amo, padala na sulat, which is, Diyos ko kung ginawa nila yun, syempre, ang saya-saya ko guys, di ba? Kasi kung sasabihin ni amo, i-terminate ako, aba, syempre, kaway-kaway sa mga 18 yata, 18 sa 6 years na long service. Magkano na yun, di ba? So, talagang matutuwa ako pag ginawa nila yun. So, kaya, sorry sila dahil mali yung nakatapat nila, no? Kahit na hindi ako masyadong maldita tingnan, guys. Charot. Hindi ako, pero talagang, ay naku, pag-uunahan ako, naku, pasensyahan na, charot. Yun na guys, tapos magbasa pa tayo. Ayan magbasa pa tayo dito. Yung mga ano dito, mga comment. Ang dami dito guys, kaso yan, sabi nga dapat ma-report talaga. Balance ka. Try natin pahanapin yung talaga yung galit na di pa. So, wait lang guys. At titingnan natin. Sabi to, puro talaga ang daming mga reklamo dito guys. Naglabas sila. Ang daming comment. Promise, hinahanap ko yung video yung talagang
galit na galit yung kabayan natin. Ayan. Huwag na nga guys, tama na yun maritisan natin guys kasi ayun, yun na nga again, bukas na po yung hotel pero for sure ako na wala na yung cash loan nila so, kasi may permit naman yung mga pagbibenta nila ng cellphone, mga gadgets, yung mga items na binibenta nila yun. May permit yun so ayan dito naman grabe kasi ang mga taga-hotel pag hindi ka nagbayad, grabe ang mura tapos ang taas ng pati maniningil yan. Ay nako. Naalala ko, nag-part-time ako dyan. Bakit pati staff kasali? Nasunod lang naman sila management. May nag-comment din pala na nakapag-part-time. Oo, pero kinuha lang naman niya. Pero, di ba, kahit binitawan man kaagad din sila, kinuha lang yung mga details nila, di ba? So, hindi naman talaga mananagot. Staff lang naman talaga. Ang mananagot talaga dyan is yung may-ari. Yun talaga. Sa Pinas, yung mga collector nila kasi mas mura daw sa sahod pag dun sila mag-hire ng employee nila. Kaya pala guys, kaya pala nga puro nasa Pilipinas. Bigla na lang may mag-chat sa iyo sa WhatsApp. Kaya pala Pinas. Yun. Kasi that time guys, nung kausap ko yung collector, WhatsApp kami nag-uusap, nag-aaway na pala. Yun nga, sabi ko, nag-English, akala ko Chinese, and then kalagitnaan, nag-Tagalog. Pagkatapos, ayan, kain ko na patuloy mo ko. Pagkatapos, nung nagkainitan na kami, so, sabi ng friend ko, bisayain mo kaya. So, binisaya ko. Kaya yun, wala pa rin ligtas si Inday. Kasi nga marunong Bisaya rin pala. So yun, talagang nagkainitan ng labanan. Charot, labanan talaga na. Kaya yun. Tapos may tumawag sa akin dito, Hong Kong number, telephone ng Hong Kong number, telephone ng Hong Kong. Tapos ayun, staff na yata dito sa Hong Kong. Tinamagan ako ganito, na-report na daw sa manager, the management. Ay, useless lang pala ang lahat, guys. Ganun pala yung style nila. Todo yung pananakot nila. So, that's all for our vlog.